Ang Seven Guilds, nagkaroon ng maluwalhating panahon nang dumagsa sa kanila ang mga talento mula sa buong mundo. Gayunpaman, ang paglitaw ng Overgeared ay ginawa ng isang bagay ng nakaraan. May tumatawag at sinasabi nito na Zibble, siya si Bondray. Malamang naghahunting siya sa kung saan, magpapabrief siya. At sa round table kung saan nawala ang liwanag, mabilis na dumami ang bakanteng upuan. Sinasabi ni Bondray na aalis na ang Ice Flower sa alyansa. Nakapagdesisyon na siya, kaya huwag niyang isipin na kumbinsihin siya kung hindi. Bagamat sinimula ng mga guild na iwanan ng alyansa, si Zibble ay tila hindi nag-aalala. Sinasabi ni Zibble na ganun ba, hindi niya susubukan na pigilan siya. Pagkatapos ng international competition, naibuhos niya ang kanyang kayabangan. Wala siyang choice kundi ang, sinasabi ni Zibble na wala siya sa lugar para pilitin siyang pigilan sa pag-alis. Kung gusto niyang mabawi ang kanyang karangalan, kailangan niyang ipagpatuloy na lumakas. Nasa Bayan Archipelago si Zibble. May nagsasalita at sinasabi nito na Master, kaya ba ipinaalam niya kay Zibble? Elite guild sila, pero maliit lang sila, ang kanilang guild ay binubuo lamang ng 30 magician. Wala kasi silang production jobs, mahirap ang equipment trade. Kung aalis sila sa alyansa, may posibilidad na sila ay maging target ng kanilang sama ng loob. Sinasabi ni Bondray na huwag siyang mag-alala, makikipagkita sila sa taong may mas mataas na kakayahan kaysa kay Greed. Isang taong maggagarantiya sa kanilang magandang kinabukasan. War God na si Ares, sinasabi ng lalaki na higit pa kay Greed. Pero first time niyang narinig ang tungkol sa kanya. Sinasabi ni Bondray na first time niya ring itong narinig, ang tungkol sa kanya. 3 araw ang nakalipas mula sa isang taong tinatawag na Scott. Gaya ng inaasahan, malaki ang Satisfy, at maraming pambihirang tao. May nagsalita at sinasabi nito na syempre. Sa mga langgam marahil ito ay parang isang malaking mundo. Nagulat naman ang mga ito, at lalo na ang mga kasama ni Bondray. Napalingon si Bondray sa likod at napapatanong ito kung sino ba siya. Saan galing yung boses? Hanapin nila ito, sa isip-isip ni Bondray na nahulog sila sa isang estado ng takot mula lang sa boses. Napapamura at napapasigaw at napapatanong ito kung may lumitaw bang boss monster? Meron bang halimaw dyan? Magpakita siya? Umatake si Bondray at ginamit nito ang ice cutter. Nagtataka at sinasabi ng mga kasama ni Bondray na madaling na-block ang level 8 ice cutter. Sinasabi ng dumating na dahil naglalaro sila sa mga stage tulad ng international competition, malamang wala silang sense of reality. Gayunpaman, lahat ng taong sa tingin niya ay nasa tuktok. Ay nasa ilalim niya. Nagulat dito si Bondray nung nakita niya kung sino ang dumating at nakilala nito kung sino ito. Ito pala si Agnes, yung lalaking nasa third bago si Crowgle at Zibble. Ito ang huling narinig niya nung nawala siya, at napapatanong ito kung bakit yung psychopath na yun, na kahit ang The Sky Above the Sky ay umiiwas dito. Lumitaw si Agnes na may dalang isang hukbo ng mga skeleton. Tumatawa at sinasabi nito na hindi niya akalain na matatakot ang pinakamalakas na France sa kanya. Dahil pumunta siya dito, maging handog siya ng Panginoon, Bondray. Sa East Continent ng Pangaea, sinasabi ng babae na lumabas ang may-ari sa paghahanap ng mga ingredients. Napakunot ang mga mata ni Greed, at napapamura, at sa isip-isip nito na ginawa niya ang kanyang makakaya upang makabalik sa tamang oras para sa blacksmith tournament, at kahit na tumigil sa pagha-hunting para doon. Aiden's Frying Pan, Rank, Unique, Durability, 35 hanggang 260. Attack Power, 80. Kung may equipment, ang Intermediate Cooking Mastery 2 ay ipagkakaloob sa gumagamit. Ito ay isang frying pan na ipinasa sa mga henerasyon sa pamilya ni Aiden, na sumusunod sa pilosopiya ng pagluluto ng hindi paggamit ng mga seasoning. Dahil hindi pa ito nadudumihan ng mga seasoning, ito ay perpektong na-optimize para sa paglabas ng natural na lasa ng mga sangkap. Dahil dala nito ang kagustuhan ng mga nakaraang master chef, maaaring mangyari paminsan-minsan ang mga espesyal na bagay. Kapag nagluluto si Aiden gamit ang kawali na ito, malaki ang tsansang makagawa ng pagkain na may buff effect, at napakaliit na pagkakataong makagawa ng pagkain na nagpapataas ng istatistika ng isang tao. Gayunpaman, ito ay kasama ng kondisyon na ang pagkain ay dapat naganap na ubusin nang hindi nag-iiwan ng anumang tira. Usage condition, basic cooking, pag ginamit ni Aiden baka may special effect.
Sa isip-isip ni Grid na hindi niya maisip na magiging chef siya na kayang gumawa ng elixir. Hindi siya nagtataka kung kinain ni Kraugle ng 4 na beses ito. Kahit nakakakilabot ang lasa, priceless ang pagkain niya. Dapat niya siyang bawiin, anuman ang mangyari, sinasabi ng babae na pumunta ang may-ari sa sementeryo na nasa labas ng gate, para kumuha ng bulok na atay ng Jiangshi. Kamakailan lang, hindi pa nila ito nakukuha, nadismaya dito si Grid at napapatanong ito kung hindi ba bangkay ang Jiangshi. Pumunta siya doon para lang kumuha ng atay ng bulok na bangkay. Ang paglalarawan ay nagsasabi na ito ay nakakataas ng lasa ng sangkap ay ang bulok na atay ng isang bangkay. Napahamak siya dito, naghahanda ba siyang gumawa ng pagkain gamit ang bulok na atay ng Jiangshi, zombie eyes, at pangil ng Dracula. Kung kukunin niya ito bilang chef, kailangan niya bang kumain ng ganyan araw-araw? Dumating na si Aiden at sinasabi nito na ikaw pala. Nandidiri naman si Grid at nakaramdam ito ng isang awkward na pangyayari at sinasabi nito na Aiden. Nandito na pala siya, ito ang bagay na ipinangako niya sa kanya. Nagulat naman dito si Aiden at nagtataka at sinasabi nito na ano. Anong ibig sabihin niya? 2 araw pa lang sila nagkikita. Ito ay totoo, hindi niya akalain na makikita niya ang kayamanan ng pamilya niya sa loob lang ng 2 araw. Sinasabi ng system na natapos mo na ang quest na Seek the Trace of the Great Hero. Bilang gantimpala, nakakuha ka ng 30% ng character's experience. Ang favor ability kay Aiden ay tumaas ng 10, nakangiting sinasabi ni Aiden na hindi pa siya nag-aalmusal. Bilang gantimpala, ipagluluto niya siya ng elegant food. Naiinis at sa isip-isip ni Grid na 10 favorability lang ito. Nahanap niya ang kanilang family's treasure, pero tumaas lang ng 10 ang favorability. At napapatanong ito kung bakit mababa, sinasabi ni Grid na pero may allergy siya sa atay. Sa isip-isip ni Grid na bagamat napakagandang pagkakataon na kumain ng stat increase na pagkain, bigyan niya siya ng iba, hindi ang basurang yun. Nalungkot naman dito si Aiden at sinasabi nito na hindi siya makakakain ng atay. Sa isip-isip ni Grid na disappointed siya, natagpuan niya ang kanyang family treasure, ngunit ang kanyang pagiging favorability ay tumaas lamang ng 10. Kung siya ay isang NPC kung saan ang tanging paraan upang madagdagan ang favorability ay ang kainin ng kanyang pagkain, hindi niya siya mabibigo. Sinasabi ni Aiden na kainin niya ito ang kanyang signature liver japchae na walang atay, na kinakain ng iba. Nagbuntong hininga si Grid at sa isip-isip nito na disappointed siya. Pero kung japchae ito, I'm sure hindi siya makakatikim ng ganun kalala. Tinignan muna ni Grid ang noodles nito, at parang may pagdududa pa sa kanyang mukha. Kinain niya na ito, at biglang na lang nag-iba ang kanyang expression. Sa isip-isip ni Grid na tinatakpan ba niya ang mga gulay sa buhangin? Sa tingin niya baka makapagsalita pa ang hayop na ito, ang noodles ay maaaring gumana bilang isang pansamantalang kumot, hindi lang yan, pero wala siyang seasoning, ito ba dapat? Sinasabi ni Grid na ito ay masarap, nagkamali siyang nalaglag niya ito dahil sa sarap, sa isip-isip ni Grid na hindi ito maganda, hindi niya siya madadala kung hindi niya dagdagan ang kanyang favorability, kaya, dapat ba tumahimik na lang siya at kumain? Tinatanong ni Aiden kung bakit niya tinatakpan ang kanyang mata. Sinasabi ni Grid na judge siya, please, pakainin niya siya. Ito ay isang paraan ng pagkain na naging trending kamakailan. Sinasabi ng babae na kumain na lang siya at umalis na. Sinasabi ng system na dahil sa epekto ng pagkain ni Aiden, nadagdagan ng +1 ang iyong intelligence. Bumagsak na si Grid sa harap ng restaurant ni Aiden. Sa isip-isip ni Grid na dahil sa mapait na potion, ang mga manlalaro ay humihingi ng opsyon na patayin ang panlasa, sigurado siya na may pervert sa mga developer na natutuwang panoorin ang mga tao na kumakain ng pagkain na maaaring lason din. Sinasabi ni Grid na isang tubig, hindi, isang tasa ng tsaa. Isang tasa ng pinakamurang herbal na tsaa, please. Kailangan niyang mag-disinfect, sinasabi ng babae na isinasaalang-alang ang bango, panlasa, at halaga, inirerekomenda niya ang Solomon Seal Tea. Sa isip-isip ni Grid na isinasaalang-alang na siya ay isang dagdag na empleyado ng NPC, siya ay medyo mabilis. Karamihan sa mga empleyadong may A rank ay halos mas matalino kaysa kay Jude. Nakangiting sinasabi ni Grid na isang Solomon Seal Tea, please. At nilabas nito ang Great Lord Sword, sa isip-isip ni Grid na masyadong nakakatuwa ang pagsusuri ng mga NPC. Ginamit ni Grid ang Great Lord Sword at inactivate nito ang Analyze. Name, Yang Fei, Age, 17,
Gender, female. Job, restaurant employee. Strength, 22 hanggang 79. Health, 72 hanggang 510. Agility, 65 hanggang 250. Intelligence, 204 hanggang 1090. Dexterity, 139 hanggang 650. Charm, 53 hanggang 150. Skill, Hospitality A, Housework A, Adaptability S, Pushover Detection SS. Title, Quick-witted person. Si Yang Fei ay ipinanganak sa isang karaniwang pamilya na may isang kapatid na lalaki at 14 na kapatid na babae. Dahil sa pagiging 7th daughter, medyo awkward yung posisyon niya. Ang kanyang mga kasanayan sa survivability ay mahusay dahil sa ipinanganak sa isang pamilya kung saan kailangan niyang maging mabilis, at alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae. Sa isip-isip ni Grid na hindi niya akalain na magkakaroon siya ng 2 S-rank na kasanayan. Isang bagay na mahirap makita kahit sa mga mahuhusay na kabalyero. Hindi siya ang iyong karaniwang empleyado, kahit medyo madilim ang ekspresyon niya. Kung kukunin niya siya, malaki ang may tutulong niya. I think magiging mabuti siya bilang maid ni Irene at ni Lord. Hindi lamang yun, ngunit ang kanyang max intelligence ay medyo mataas. Saka may pushover detection siya. Kung ilalagay niya siya bilang deputy officer ni Rabbit, magkakaroon siya ng mga pakpak. Sa isip-isip ni Aiden na nakukurs ang karamihan pagkatapos kainin ang kanyang pagkain. Hindi niya akalain nangingiti siya, hindi pa ito nangyari mula noong kay Little Hero. Hindi siya sigurado kung bakit, ngunit nagbigay siya ng magandang unang impresyon. Kaya naman pinahanap niya sa kanya yung frying pan niya. Mukhang tama siya kung anong klaseng tao siya, biglang nagsalita si Aiden at sinasabi nito na hoy. Nagulat naman dito si Grid at napalunok agad ito. At sa isip-isip nito na baka iisipin niya na sinusubukan niyang linisin ang panlasa niya, pagkatapos niyang kainin ang pagkain. Nagkamali na naman siya, tumatawa at sinasabi ni Aiden na hindi niya akalain na sobrang nag-enjoy siya sa pagkain niya. Siya ay isang tunay na mahilig sa pagkain, sinasabi ni Grid na oo. Sinasabi ni Aiden na parang foreigner siya, kung may balak siyang manatili sandali sa Pangaea, bibigyan niya siya ng 3 pagkain araw-araw. Isipin niya na lang na ito ay isang reward sa paghahanap ng kayamanan ng kanyang pamilya. Napangiti si Grid at sa isip-isip nito na hindi niya akalain na magre-request muna ng exchange si Aiden. Akala niya ay aabutin siya ng maraming oras upang mag-stack ng affinity, ngunit ang pagkakataon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. At bigla na lang napapaluha si Grid at sa isip-isip nito na pero. Bakit parang hindi siya masaya? Sinasabi ni Grid na 3 pagkain. Ang saya nito, ito ay isang karangalan, sa isip-isip ni Grid Noel, lahat ng kinakain niya ay lalabas din bilang tae. Kailangan niya itong labanan, sinasabi ni Grid na pero gusto niya ng manok, karne, at itlog. Tumatawa at sinasabi ni Aiden na sige, gagawin niya ang mga ito ayon sa gusto niya. Sa isip-isip ni Grid na mabuti, ito ay isang hindi inaasahang profit. Sa kanyang natitirang oras, kailangan niyang mag-stack ng mas maraming affinity hanggat maaari sa 2 ito. Magiging magandang asset sila, sinasabi ni Aiden na sige, magkita sila mamaya. Sinasabi ni Grid na Yang Fei ang pangalan niya, tama ba? Salamat, magkita sila sa hapunan, sa isip-isip ni Yang Fei na yung client na nag-order ng hindi tinitignan ang menu. Sa halip na ang pinakamurang tsaa, inirekomenda niya sa kanya ang pangalawang pinakamurang. Siya ay isang pushover na nabubuhay ng hindi naghihinala sa mga tao. This month, makukuha niya na ang sweldo niya on time. Pushover Detect SS, tumalikod na si Yang Fei at sa isip-isip nito na wala siyang choice. Lahat ng ito ay para alagaan ang kanyang mga kapatid na wala pa sa gulang. Sinasabi ni Grid na Yang Fei, teka lang, hinawakan ito ni Grid sa kanyang balikat at bigla itong namula. At sinasabi nito na napansin niya na medyo tense ang mga balikat niya. Napasigaw si Yang Fei at inalis nito ang kamay ni Grid sa kanyang balikat. At namumula ito, at napapatanong ito kung ano yun, bakit ang bilis ng tibok ng puso niya. Ito ba ang naririnig niya sa ibang tao, pero bakit out of the blue ang masahe? May gusto ba siya sa akin, pero nabasa niya sa mga libro na once bodies touch, you must get married. Pero hindi niya kayang iwan ang pamilya niya at magpakasal, sa isip-isip ni Grid na dapat siyang mag-iwan ng magandang impression sa kanya. Importanteng talent siya. After all,
Sinasabi ni Greed na hindi pa ba maganda ang pakiramdam niya. Bibigyan niya siya ng masahe sa tuwing magkikita sila. Galit na tumalikod si Yang Fei at sinasabi nito na hindi mamamatay ang pamilya niya na wala siya. Nagtataka at napapatanong si Greed kung bakit nakakamatay ba ng tao ang masahe. Sa isip-isip ni Greed na may 15 oras pa bago ang blacksmith tournament. Dapat siyang pumunta at handle ang balahibo ng reyna ng daga, kumain ng almusal, at pagkatapos ay umalis. At walang mangyayari sa kalahating araw lang, may nagsasalita na naka-green na buhok at napapatanong ito kung nakita ba nilang lahat ang mensahe ng system na nag-pop up, 2 araw na ang nakakalipas, tama ba? Sinasabi ng naka-brown na buhok na malinaw naman, parang may dumating na mag-isa. Sinasabi ng naka-green na buhok na walang gaanong impormasyon tungkol sa silangang kontinente. Ito ay dapat na isang taong medyo matapang, sinasabi ng naka-hood na matapang, baka ibig sabihin niya, isang tanga, bagaman. Dahil doon, nakakuha sila ng magandang pagkakataon, batid ng isa na hindi ba sila ang 31 na tao na pumasok sa East Continent, sinasabi ng naka-green na buhok na hindi niya alam kung sino ito. Ngunit sana ay isang taong matigas, tsaka, kahit minsang gamit lang ang payong, nakakadismaya kung mapupunit agad.